Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes, ika-7 sa buwan ng Hulyo 2025. Pasada Balita. Bilang na mga apektado ng bagyong Bising, patuloy na nadaragdagan, mahigit 3 bilyong pisong calamity fund inihanda na ng DSWD. Pasada Balita. Eksaktong lugar na pinagtapunan umano ng mga nawawalang sabongero sa Taal Lake, tukoy na ng DOJ. Pasada Balita. Pagpapalawak ng 20 pesos na kada kilong bigas sa mas maraming pampublikong pamilihan, tiniyak ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Posibleng pag-transfer ng mga segunda manong Japanese warship sa Pilipinas, kinumpirma na ng Philippine Navy. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, artificial intelligence aktibong binabago ang Philippine labor market ayon sa ilang mga tech expert. Pasada Balita. Balita naman sa ibayong dagat, death toll sa pagbaha sa Texas USFA umabot na sa halos 70. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, training ng Gilas Pilipinas aarangkada na. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, epekto ng sibuyas sa katawan, atin po mamayang alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Filipino boxing icon Manny Pacquiao pinili si Hollywood actor Mark Wahlberg na gumanap sa kanyang movie biopic. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang maulang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ng detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Pumalo na sa mahigit 13,000 katao o mahigit 3,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyong Bising. Batay na rin ito sa datos mismo ng Office of Civil Defense mula sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Cagayan Valley. Ayon kay OCD Officer in Charge Bernardo Rafaelito Alejandro, wala pa silang naitatalang namatay pero nagkaroon ng mga bahagyang pagbaha sa ilang rehiyon at 5 kalsada ang naitalang hindi madaanan. Tiniyak naman ng OCD na paigtingin ang kanilang paghanda o kahandaan
sa pagtama ng malakas na bagyo dito sa bansa. Pasada Balita. Mahigit 3 bilyong piso naman ang naka-standby o inilaan ng Department of Social Welfare and Development para sa mga posibleng sakuna na maaring tumama sa bansa. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, bukod sa standby funds, mayroon ding mahigit 3 milyong family food packs ang nakaimbak sa mga warehouse ng kagawaran, lokal na pamahalaan at ilang pribadong organisasyon. Una nang inihayag ng Office of Civil Defense na pumalo na sa mahigit 13,000 individual sa Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley regions ang naapektuhan ng bagyo. Nakapagbigay na rin niya ang kagawaran ng tulong sa mga apektadong residente lalo na sa Benguet at Ilocos Sur. Pasada Balita. Uling bumalik sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bising. Sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa, nakita o huling namataan ang sentro ng bagyo sa 405 kilometro hilaga-hilagang kanluran o north-northwest ng Itbayan, Batanes at gumagalaw pa hilagang silangan sa bilis na 25 kilometro kada oras. May hangin itong nasa 130 kilometro kada oras malapit sa gitna at inaasahang may bugso ng hangin na aabot sa 125 kilometro kada oras. Wala namang lugar sa Pilipinas ang naisailalim ng anumang tropical cyclone wind signal, subalit kasalukuyang humahagupit ang bagyo sa Taiwan. Inaasahan namang lalabas muli ng parang bagyong Bising ngayong umaga. Pasada Balita. Speaking of bagyo, walang pasok sa ilang bahagi o sa ilang panig ng bansa bunsod ng bagyong Bising. Kabilang sa mga nagsuspende dito po sa Metro Manila ang lungsod ng Malabon sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, pero sila naman po ay nag-shift sa alternative delivery mode. Sa Malolo City, Bulacan, wala rin pasok mula kindergarten hanggang grade 12. Bunsod na rin ang pag-ulan dulot ng bagyo. Kabilang din sa mga nagsuspende ng klase ay ang Ilocos Norte, mula kindergarten hanggang elementary at Ilocos Sur para sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Wala rin klase sa lahat ng antas, public and private, sa Ringay at Bawang La Union, Aguilar, Singgan, Bugalyon, Lingayen, Rosales, Santa Maria, Sual at Umingan sa Pangasinan, maging sa Masinloc at Palawig sa Zambales at Masantol sa Pampanga. Samantala, mga estudyante naman mula preschool hanggang grade 12 ang walang klase sa Basista, Pinmalay at Labrador sa Pangasinan. Pasada Balita. Detalye ng iba pang headlines, tukoy na ng Department of Justice ang mismong lugar sa Taal Lake kung saan sinasabing ibinaon ang mga nawawalang sabongero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, may lead at mga saksi na silang makapagtuturo ng eksaktong lugar na sisisirin upang mahanap ang mga bangkay ng mga missing sabongero. Malibon dito, mayroon na rin anya silang mga impormasyon hinggil sa planong pagsasagawa ng diving operation. Gayunman, aminado ang kalihim na hindi biro ang operasyon lalo na't nasa 200 square kilometers ang lawak ng Taal Lake. Determinado naman ang DOJ sa paghahanap sa bangkay ng mga sabongero kung totoo man ang isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na nailibing na ang mga naturang sabongero sa naturang lawa. Pasada Balita. Samantala sa latest mula sa Filipino Mirror, malapit ng ilunsad sa mas maraming pampublikong pamilihan sa buong bansa ang Benteng Bigas Meron Na program ng gobyerno. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa inilalatag na programa na layuning pagaanin ang pasanin ng mga consumer sa gitna ng tumataas na presyo ng pagkain para sa mga vulnerable sectors. Gayun din bilang bahagi ng pagpapalakas sa sektor ng agrikultura. Sa kasalukuyan, ibinebenta na sa mga senior citizen
solo parents, persons with disabilities, indigent families at minimum wage earners ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Hinigayat naman ng Pangulo ang mga bagong halal na national at local officials na magtulungan para sa paghatid ng serbisyo sa taong bayan. Pasada Balita. Sa latest pa rin mula sa Filipino Mirror, tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magsasaka na hindi na bababa pa ang presyo ng palay dahil bumaba na ang presyo ng bigas sa merkado sa gitna ng 20 peso per kilo rice program ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, ipagpapatuloy ng National Food Authority ang pagbili ng palay sa mga magsasaka sa 18 pesos kada kilo sa fresh o wet na palay at 19 hanggang 23 pesos kada kilo para sa clean at dry. Dagdag ng Pangulo, binabarat ng mga rice trader ang mga magsasaka dahil sa kakulangan ng pasilidad sa pagproseso ng palay na isang bagay na nais nilang madagdagan. Sinabi naman ng NFA noong Mayo na minomonitor ang presyo ng palay na kasing baba ng 11.50 pesos kada kilo at may ilang lugar na nag-uulat ng presyo ng bilihan mula 13 hanggang 15 pesos lamang kada kilo. Pili na rin anya ang NFA ng 14 na truck na ipapakalat sa mga lugar na may mabababang presyo ng palay upang kanilang maipadala sa mga imbakan at planong ipaabot sa mga o sa kabuuang 70 truck ngayong taon at sa 600 pagdating sa 2028. Samantala, nauna nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nakatakdang bumili ang NFA ng hindi bababa sa 300,000 metric tons ng bigas ngayong taon. Pasada Balita. Nanawagan naman si Senador Kiko Pangilinan sa National Food Authority at sa mga lokal na pamahalaan na bumili ng bigas ng direkta mula sa mga magsasaka. Sunod na rin ito ng mga ulat na sumadsad sa actually 8 pesos nga eh. May 8 pesos po na kada kilo po ng palay diyan po sa ilang lugar sa Central Luzon. Ayon sa senador, nalulugi na ang mga magsasaka dahil nasa 14 hanggang 15 pesos ang kada gasto sa mga ito sa produksyon. Hinimok naman ni Pangilinan ng NFA na magsagawa ng direct at large-scale purchase mula sa mga magsasaka at pinayuhan din mga LGU na ipatupad ang Sagip Saka Law o Republic Act 11321 na nagbibigay daan sa gobyerno na bumili ng pagkain ng direkta mula sa mga farmers at mangingisda nang walang kinakailangang public bidding. Batay sa datos ng Department of Agriculture, mabot na sa 17 pesos 75 centavos ang kada kilo ng average po ito average farm gate price ng palay hanggang nitong Mayo 2025 na mas mababa sa 24 pesos 95 centavos noong Mayo ng isang taon. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, kinumpirma ng Philippine Navy na may pag-uusap na sa pagitan ng Pilipinas at Japan kaugnay ng posibleng paglipat ng mga Abukuma-class destroyer ships sa bansa. Ayon sa Philippine Navy, tugma ang mga nasabing barkong pandigma sa kanilang operational requirements para sa pangangalaga sa maritime domain ng Pilipinas. Ayon naman kay Captain John Percy Alcos, Director ng Naval Public Affairs Office, kasalukuyan nagsasagawa ng mga paghahanda ang Philippine Navy para sa joint visual inspection ng mga Abukuma-class destroyer escort mula sa Japan Maritime Self-Defense Force matapos makatanggap ng opisyal na imbitasyon mula naman sa Japan Ministry of Defense. Dagdag pa ni Captain Alcos, magpapadala ang Philippine Navy ng delegasyon ng mga eksperto sa naval operations upang magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga naturang barko. Pasada Balita. Sa oras na 15 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning, tanggap tayo ng report. Hope Thunder exercises ng Philippine Air Force at Pacific Air Forces umarangkada na. Ang kabuuan ng detalye mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Nagsimula na
ang COPE Thunder 25-2 exercise ng Philippine Air Force at Pacific Air Forces o PACAF. Ayon kay PAF spokesperson Franciel Margaret Padilla, napahusayin ng pagsasanay ang mga operational capabilities and readiness ng dalawang pwersa. Matutunghayan sa aktibidad ang air operations, disaster response at iba pang ground and sustainment operations ng Philippine Air Force at PACAF. Ipakikita rin dito ang more advanced technologies ng defense ally ng Pilipinas na malaking tulong sa modernization effort ng hukbong panghimpapawid ng bansa. Patunay ang aktibidad sa matatag na defense partnership ng Pilipinas at Amerika. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Kaugnay na balita, muling isinalang ng isang senador ang panukalang batas na naglalayong maglaan ng 25 billion pesos na budget para sa modernisasyon ng kampo ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Layunin ng AFP-PNP Camp Development Fund na magbigay ng 5-year program na maglalaan ng 5 billion annual funding sa dalawang tanggapan para sa pagpapaunlad ng kani-kanilang mga kampo. Sakop ng pondo ang pagpapatayo at pagpapaunlad ng pangunahing infrastruktura tulad ng training centers, lodging areas, wellness and sports facilities, internet connectivity at security systems tulad ng mga CCTV. Paliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano, mahalaga ang papel na ginagampanan ng puwersang militar at pulisya sa pangangalaga ng pambansang seguridad, territorial integrity at law enforcement, kaya't nararapat lamang na pangalagaan o paglaanan ng dagdag pondo para sa pagpapaunlad ng kanilang amenities. Binigyan din ng senador ang multiplier effect ng infrastructure investment na posibleng lumikha ng trabaho, pasiglahin ng lokal na komunidad at tumulong sa pagbabawas ng kahirapan. Pasada Balita! Samantala, sinampahan na ng reklamo ang apat na kadete ng Philippine Military Academy. Sinampahan po sila ng kasong paglabag sa anti-hazing law matapos ireklamo nga ng kanilang kapwa kadete dahil sa hazing. Ayon sa Baguio City Police, 4th class cadets ang dalawa sa apat na suspect, habang ang dalawa pa ay mula sa 1st at 2nd class. Batay sa investigasyon, ang biktima ay isa ring 4th class cadet na nakaranas ng physical abuse at pamamahiya mula Setyembre 2 hanggang Setyembre 29 noong nakarang taon. Naging sanhi naman ito para isugod sa ospital ang biktima na nag-collapse dulot ng sobrang pagod mula sa paulit-ulit na panununtok at labis na parusang inabot sa loob ng barracks. Nabatid na nailipat na sa PMA Station Hospital ang biktima at na-discharge nitong Hunyo at 30. Samantala, wala pa rin inilalabas na pahayag, opisyal na pahayag, ang PMA at Armed Forces of the Philippines hinggil sa naturang kaso. Pasada Balita! Nananatiling naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard bilang paghahanda sa epekto sa panahon ng tag-ulan. Ayon kay Coast Guard Commandant Admiral Ronnie G. O'Hill Gavan, tinitiyak nila ang kaligtasan ng mga komunidad sa baybayin, mga maritime traveler sa sakyang pandagat sa banta ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at maaalon na dagat. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na anya ang Coast Guard sa iba't ibang ahensya upang mabantayan ang kondisyon ng karagatan sa mga rehiyong apektado ng habagat at bagyo. Una nang inatasan ang mga deployable response group para tumulong sa mga lokal na pamahalaan sa evacuation at rescue operations. Pasada Balita! 15 hanggang 20 bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa ikalawang bahagi ng taon. Ayon sa Pag-asa, saklawan naturang bilang sa taon ng average na 19 hanggang 20 tropical cyclones na nakaapekto sa bansa kada taon. Sa naturang bilang, 8 hanggang 9 ang maaring maglandfall o tumama sa bansa.
tinatayang peak season ng bagyo sa Pilipinas ang ngayong buwan ng Hulyo hanggang Oktubre, kung saan 70% ng mga bagyo ang pumapasok sa loob ng buwan na ito. Ugnay nito, binigyang din naman ng pag-asa ang kahalagahan ng mas maagang preparasyon para sa mga papasok na bagyo sa bansa. Pasada Balita. Sa iba pang balita, walang nakitang indikasyon ng bias o kawalan ng pagiging patas sa dalawang hukom ng pre-trial chamber na humahawak sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman ang iginiit ng International Criminal Court matapos tanggihan ng korte ang mosyon ng dating Pangulo na i-disqualify sina Judge Rain Adelaide Sofia Alapini Ganzu, at Maria del Socorro Flores Liera na may hawak sa kasong crimes against humanity. Ayon sa ICC, hindi nila basta-basta dinidisqualify ang isang hukom dahil malaking epekto nito sa integridad ng proseso. Matatandaang paulit-ulit na sinasabi ng kampo ng dating Pangulo na may kinikilingan ang pre-trial pero bigo namang magpakita ng sapat na ebidensya para suportahan ang kanilang reklamo. Dagdag pa ng ICC, ginagawa lamang nina Alapini Ganzu at Liera ang kanilang tungkulin sa ilalim ng Rome Statute. Pasada Balita. Suko na ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang hirit na ipa-disqualify ang dalawang hukom na humahawak sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Ito ang kinumpirma mismo ng kampo ng dating Pangulo makaraang aminin ni Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel ni Duterte, na hindi na sila mag-aain ng motion for reconsideration sa International Criminal Court matapos ibasura ang kanilang hiling. Ayon kay Kaufman, hindi na nila kakalabanin ang desisyon ng ICC na ibasura ang kanilang hirit na ipa-disqualify sina Rain Alapini Ganzu at Maria del Socorro Flores Liera dahil maaring magdulot ito ng conflict of interest. Gayunman, may bagong impormasyon anya na natanggap ang kanilang kampo na posibleng makaapekto sa kanilang desisyon, pero hindi muna nila ito isa sa publiko. Samantala, mariin namang itinanggi ni Attorney Kaufman na may kinalaman si dating Pangulong Duterte sa pagwasak ng mga ebidensya kaugnay ng giyera kontra droga. Pasada Balita. Tinukoy naman ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang iba pang paraan para malaman kung mayroon nga bang tagong yaman ang pamilya Duterte. Nabito ni dating Associate Justice Carpio sa panayam ng DWIZ na sakali mang tumutol ang impeachment court sa posibleng mosyon na ihain ng House Prosecution Panel na isumite ng isang bangko ang record ng account ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan naka-join ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara sinasabing labis ang kinita ng pangalawang Pangulo base sa mga Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN na kanyang ipinasa. May may alternative dahil when a government official submits SALN, nakalagay doon sa SALN bago niya pipirmahan, the paragraph before the signature of the government official, nakalagay doon, I hereby authorize the ombudsman to secure the relevant documents from any government agency, from the appropriate government agency, to verify whether my SALN is correct. So this is written authority to the ombudsman for the government official to the records of the government official can be requested by the ombudsman from the AMLAC. Yun ang alternative. Ayon pa kay dating Associate Justice Carpio, tila pag-amin na ibinigay nga ni VP Sara sa isang gawa-gawang tao lamang ang confidential funds ng kanyang tanggapan nang tumanggi itong magkomento hinggil kay Mary Grace Piatos. Pag hindi mo sinabi yan, ano yung totoo, sinabi mo lang, I deny. Wala kang explanation kung ano yung totoo, what are the facts. Ang ano yun, you are deemed to have admitted that you gave it to Mary Grace Piatos. Kasi the denial must be specific and under oath.
Yan po naman ang tinig ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Chief Justice Winner Contihino, oras muna sa udyat. 26 na minuto na po makalipas ang ika-6 ng AM. Pas po ang ikanim na ng morning. Sa pagkakataong ito, tayo po ay pinalad sabagat makakausap po natin ang Department of Foreign Affairs kaugnay po doon sa issue nga dyan sa US of A kung saan nasa 70 na ang nasawi dahil sa flash floods dyan sa Texas. At alamin po natin kung may mga naapektuhan hubang mga Pilipino dyan po sa Amerika. Nasa kabilang linya po natin si Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Yusek De Vega, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Yusek. Magandang umaga at happy week, happy Monday sa lahat. Good morning po, Yusek De Vega. Salamat po sa pagkakataon na muli po kayong makapanayam para makakuha po ng information. Unang-una sa lahat, may info po ba na meron ng mga kababayan tayong apektado dyan sa matinding pagbaha sa Texas, Yusek? Opo, kausap ko kagabi yung Consul General natin sa Houston, sila may hawak ng buong Texas. 240,000 ang Filipinos sa Texas. Wow! Marami-rami. 240,000, sir? Sa buong Texas, no? Opo. Buong Texas. Sa Kerrville, kung saan yung yung pinakagrabing situation na baha, halos walang Pilipino. Kaya right now, as of now, wala pang known na Filipino casualties. Wala pa. Wala, mabuti. Awa ng Diyos, no? Po. So may advisory yung konsulado sa mga Filipino na mag-monitor ng local weather reports, emergency advisories, kontakin yung mga local authorities, sumunod sila. At kakausap na yung mga Filipino leaders. So far, wala pa, no? Wala pang Filipino na affected. Buti naman. So far, sana manatiling ganon. Po. Kasi po sa information nyo, Yusek De Vega, kakaiba po ba itong nangyaring ito sa ilang bahagi ng Texas? Hindi ba sila sanay sa ganito? Hindi, kasi mabilisan eh. Sabi raw, Ash flood. sanay sila pero ang bilis dumating yung baha daw eh. Ang bilis. Kaya may 43 ang namatay, no? 43 so far. Alam nyo, di ba tayo mga Pilipino masanda tayo sa mga ganito? Aha. Masanda sa mga baha. So, Opo. napapansin namin, pag nagkaka-natural disaster na ganito, lindol, baha, sunog, ganyan-ganyan, mas nagsusurvive ang Pilipino sa US at ibang lugar. Kasi meron na tayong instinct, paano natin ingatan sarili natin. By the way, bago ko sabihin yun, hindi porket walang namatay yung Pilipino, pasaya tayo. Siyempre, nakikiramay tayo sa mga nasawi Opo. sa pamahalaan ng Texas at ng United States. So, pwede ba ako magbigay ng number? Sige Go ahead, sir. Sige po, Yusek. Opo. Kung meron kayong kung nag-aalala kayo at gusto nyong kontakin yung konsulado, sila yung may record, no? Ito yung number, no? Number ng yung hotline ng consulate sa Houston, no? Of course, para tumawag sa US, kailangan +1 o 001. +1 muna, no? Tapos, 346 256 4522. Ulitin ko. +1 346 256 4522 para kung meron kayong kamag-anak na nag-aalala kayo sa kamag-anak ninyo, pwede nyo i-check sa konsulado. Po. Pero sa pagmamonitor nyo po, pasensya na Yusek De Vega kasi ako personally hindi ko kabisado yung Texas na yan. Maliit na bahagi lang ng kabuuang Texas ang naapektuhan. Tama po? Maliit na bahagi which is 3.5. Sabi ko saan nangyari ito, no? It's mga 4 hours drive daw from Houston. At saka, alam nyo, wala man kumukontak sa konsulado para humingi ng assistance, no? I will quote the Consul General. Contacts in the Filipino-American community
have so far said they are okay. And they know of no one who has yet been adversely affected. Now, may nagsabi naman na there is so much devastation. We did not have flood alarms. It happened so fast. I believe the water came up in 30 feet in a matter of 4 to 5 hours. Now, kung makikita nyo yan, hindi to Pilipino, no? Amerikano nagsabi na to, no? Ang sabihin ko, kung ganun kabilis, ang bilis, pero alam nyo, alam nyo, 4 or 5 hours, alam nyo, Actually, Pilipino, alam natin. Kung in-advise tayo ng mga authority, baka hindi nga alam ng authority nga na baka yung weather sign, yung bureau, hindi na-report agad na anticipate na ganun katindi. Oo nga. Bigla Pero sila. yun nga, may lessons learned dito. At awa na Diyos, walang Pilipino affected. Pero lessons learned para sa pamahalaan din, para sa mga tiga Texas. No? Ang laki-laki ng Texas na yung nga, yung state of Texas lang, 240,000. 80,000 doon nasa Houston. Yun ang okay. pinakamaraming Pilipino doon, no? Houston. Alam mo, malaki pa yung Houston, Texas sa ibang mga bansa. So, affected, maliit na part lang, no? Yun ang maganda. Hindi naman yung buong Texas na baha, no? Ay, sa magandang balita na yan, siguro mas magandang segue na rin kami with your indulgence, Yusek De Vega. Doon naman po sa Yes. area ng Middle East. Kamusta na po yung mga kababayan natin from Israel and Iran? Well, itong weekend pa lang, may umuwi na naman. May inuwi tayong 13 from Iran. Tapos, at least 20 from Israel. Pero, maganda dito, pati sa Iran, nag-open na yung airport. So, parang bumabalik na sa normalcy. Doon din sa Israel. In fact, ang dami namin nag-sign up na gustong umuwi. Di ba? 200 plus sa Israel. Tapos, mga 60 from Iran, mga kasama na yung mga wives ng ganyan, ng mga Pilipino, ng mga Iranian. Ngayon, hindi na umuwi. Parang nagpalit na ng isip. So, good sign yan. Kung gano'n, binaba na natin yung alert level sa Israel, alert level 3, bali pwede nang bumalik yung mga nagtatrabaho doon. Pero wala tayong bagong deployment, pero pwede, yung meron ng kontrata, dati pa, yung mga nagbakasyon dito, ganyan, marami na ipit eh. Pwede bumalik. Baka nagbabalik ka nga. Yung Iran, wala pa, hindi pa bumaba yung yung alert level 3. Kasi sinisigurado muna natin na kasi meron pa meron pa sagutan ng meron pa sagutan. Meron pa habo pa sila laban sa kay Amerika eh. Kaya gusto natin i-check muna natin. Nasa ambassador niya kung i-recommend niya. Pero maganda balita, bukas na yung airport. So, ibig sabihin, tsaka nag-hold yung ceasefire, ha? Alright. Yusek, masasabi ho ba natin na totally bumalik na sa normal ang sitwasyon sa Israel? Yes, bumalik na sa normal in terms of the security. Security angle. Siyempre, para sa akin, hindi normal ang situation na meron kayong mga kalaban. No? Pero, para sa Israel, normal na normal yon. At secure yon na walang ceasefire, walang bumabanat sa kanila, at wala silang binabanatan. So, meron daw konti pang away sa Southern Lebanon, pero iba namang issue yun eh. Yung mga Hezbollah doon, no? Pero Iran at Israel, wala na. So, tingnan natin yun. Tingnan natin ano mangyayari ngayon sa Gaza muli. Kasi may update ka po ba dun sa naiulat yung nasa critical before na kababayan natin? Okay na po ba siya, hopefully? Walang update na sa hospital pa. So, at least buhay. Right. Alam natin, buhay siya, no? So, ganun pa. Okay po, kasi i-check ko yung Problem. ang situation. So, pag nasalan natin yung mga Pilipino dyan, at saka lalo na yung sa Texas na hindi magkaroon ng casualty. Pero, kung sabi ng konsulado na sila magbigay ng tulong at magbigay ng kanilang number. Ang pangalan nga ng Consul General, ulitin ko, Gunther Sale. Okay, Sale. So, sabi na po, Okay. Yusek, nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayong panawagan at paalala. Go ahead, sir. Paalala sa mga Pilipino,
mga kamag-anak ng mga Pilipino abroad, kung nag-aalala kayo sa mga kababayan ninyo, lagi ganda tumulong yung mga embassy, konsulado. Kung gusto nyo mag-follow up mismo, nagbigay ako number Houston, pwede kayo pumunta ng DFA dito sa Double Dragon Building malapit sa Mall of Asia, or tatawag kayo sa DMW OWA 1348. Bigay lang yung pangalan ng Pilipino na para i-check namin. Mabuhay po at Buhay. hindi mo pag abroad na ba kayo, sunod na lang sa regulation para hindi kayo mga human trafficking. Sige. God bless lahat, ha? Alright. God bless lahat. Opo. Mabuhay po. Apo, Mabuhay. Yusek, as always, maraming salamat for being part ng show namin. Maraming salamat po. Good morning, good luck. Ingat po. Always a pleasure. Good luck. Happy week. Happy week, apo. Kala ko, happy weekend. Inunahan tayo ni Yusek. Anyway, may tuturing na natin suki ng programa. Yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Masipag de Vega. Pasada Balita. Alright, sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pang mga balita sa oras po na alas 6:40 na po ng morning. Sa pagkakataon ito, alamin na po natin ang atin pong almusalin, ang atin pong pananghalian, ang atin pong merienda, pati po ang hapunan. Isama nyo na po ang midnight snack. Ang nakasalbabida, Kahit umuulan, kahit bumabaha, ang nakatupis, kahit tirik ang araw, nandiyan po siya, mamamalengke. At alamin po natin sa ating pong palengke queen, ang ating pong altanghap for today. Ang ina mo, ina niya, ina ko, at Marin! ating lahat sa palengke, Aling Beth Samson. Magandang Aling Beth? morning, Aling Beth. Good morning, inan yung lahat. Hindi ako nakatupis, Maulang bawal ako morning. doon, wala akong ipapakita. Walang karapatan ng inay mo, nakakahiya lang. So, nopis ka. Baka maban pa tayo sa palengke pag nagtupis ako doon. Yung sa babida, pwede na sa akin. Anyway, Ibig mo sabihin, Aling Beth, make-up tsaka pabango lang ang taglay mo ngayon? Wala ka iba? Bagong goli naman. lang. Goli sa Ayan. ulan o goli sa ano? Ay, hindi. Goli sa Nyoban. Soban. Yoban. Alright, sige po. Sige po. Yang go ahead. almusal, John Drew, ang almusal na hapa Monday, rainy Monday morning, pande keso at kape, halagang 56 pesos. Pande keso, di pala man ng maliit. Sausaw sa kape. Ayan, ang tanghalian namin ay sinigang sa bango sa bayabas. Ayan, Wow! kasi marami Ang kasing bayabas sa asim! bunga. Sarap, Sarap di niyan. ba? Yung bayabas. Kasi pag sampalok, yun ang sobrang asim. Tsaka yung mga mixture na mga nilalagay. Ito talagang bayabas na pipigain mo. Tapos ang bigas ko, 40, syempre. Ngayon, ang bangos ko, malaki na yan, hinati sa 5 yan eh. 150 pesos, mahigit kalahating kilo niyan, dahil 220 to 240 ang kilo ng bangos. Ngayon, ang bayabas ko, 35 pesos. Nakakaasim na yan. Meron Nung akong kamahal, kangkong, Aling siguro, Beth? mahal talaga ang bayabas, 35, pero makakaasim na yan. Yun ang pinakamababang bilid yun eh. Wow. 35 pesos para makapagpaasim ka. Kesa gumamit ako ng mga yung mga Artificial nakapakasasya, powder? nakapak. Ayoko noon talagang Oh, bayabas. iba pa rin talaga yung Sampalok na sariwa. tuna. Opo, opo. Iba talaga. Kamyas, bayabas, Aha. yan ang mga ginagamit natin. Kangkong, sibuyas, sili ko, 20 pesos lang John, saka Drew. Kaya yung almusal ko na 56 pesos at tanghalian ko 245. Sa gabi naman, masarap mag-adobong manok pagkagabi kalahating kilo lang naman 115. At ang aking paminta, suka, toyo at bawang, 25 pesos lang. At saka yung aking mantika, 15 pesos, so 155. Sumatotal sa lahat-lahat mula almusal, tanghalian hanggang gabi. At pag may sumobra, pwede pa mag-midnight snack na sila ka mga bata. Meron naman ako mga biscuit gili sa bahay. So, 456 pesos mula almusal, tanghalian, hapunan Mukhang o naka-budget ka ng altanghap. maganda-ganda ngayon, Aling Beth, Po, Ganda-ganda correct, ngayon, ayan. Right? Wala akong flag ceremony, wala kaming flag ceremony ngayon eh. May pasok ba, Valenzuela? Meron pong pasok ang Valenzuela. I mean, yung walang flag ceremony malamang kasi ang flag ceremony sa Valenzuela, sa field yan eh. Open Malamang space yan eh. mababasa. So, naulan, kaya Mababasa. wala. Ayan. Okay, so, pwede ka Pero, namin kausapin hanggang alas 7. Go lang! Hanggang pawisan ka. Di papawisan yan kasi Mananawa. umuulan ngayon. Okay. Oo.
Anyway, para sa Altanga Pasada Balita, Alright. ako pa rin ang palagay ng DWIC, Beth Samson, nagbabalita ng tama at syempre nagbabudget pa rin tayo ng tama. Drew at saka John, good morning. Back to you guys. Good morning! Maraming Thank salamat. you, Ingat po, Aling Aling Beth! Pasada Balita. Magpapatuloy pa rin ilang pang mga balita. Uuwi ng Pilipinas si dating presidential spokesman, Attorney Harry Roque. Ito ay kung at sa sandaling matapos na ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan po ang kinumpirma ni Roque sa gitna na rin ang kinakaharap niyang kontrobersya. Ayon pa sa dating palace official, hindi niya mapapatawad ang kasalukuyang administrasyon dahil napalayo siya sa kanyang pamilya. Bunsod na rin ang ginawa sa kanya at umaasa siya na pagbabayaran ng Pangulo ang lahat ng mga ginawa nito laban sa kanya. Kasalukuyang nasa Netherlands si Attorney Roque at nag-request o hinihintay ang tugon ng Dutch government sa hirit nitong asylum. Pasada Question. Balita. Medyo indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan. Mag-isa lang ba si Attorney Roque sa Netherlands? Kasi alam ko, meron siyang medical condition, di ba? Oo, meron. At kaya nung mga nakaraang biyahe niya, Europe yun, kung di ako nagkakamali, Europe. may kasama siyang personal assistant. Nurse. Nurse ba Hindi yun? nurse Hindi yun. nurse ba yun? Hindi nurse yun. Personal Yung lalaki, assistant lang. Oh, personal yung assistant. nakita nating nakakulubong noon, nung anong suot nung nakaitim siya noon eh. Ano yun? Yung itim na parang body fit Pang yung suot swimming? niya, eh. O yung pang diving. Pan-diving. So ang tanong, mag-isa lang ba si Attorney Roque sa Netherlands? Dapat may kasama siya. O kasi kung may medical condition siya, dapat may kasama siya. Oo. Kaya lang, ang tanong, dapat may alam sa medical yung Oo, kasama dapat. niya. Oo. Kasi ang pagkakaalam natin, supernatural yata yung kasama niya noon eh. Akala ko yung kondisyon ni... Hindi, supernatural male something yata yung kasama niya doon. At sinasabit umamin na hindi naman siya nurse. Oh. So yun yung na-question before. Yun na ngayon kino-question ko. Mag-isa lang ba si Attorney Roque sa ibang bansa? Dahil nung una, nung tinanong siya at kinwestiyon yung pagiging kasama niya nung kanyang personal assistant, sabi niya, kailangan niya ng katuwang dahil may medical condition siya. Pero obvious ang laki na ipinayat ni Attorney Roque. So ang tanong ko ngayon, kasama pa rin ba niya ngayon yung personal assistant niya? O kung meron mang iba. Kung meron mang iba. Diba? Sabi natin, concern lang ako sa kanya kasi Mahirap na kababayan yung walang natin yan. kasama. Naalala mo nung ako, Oo. di ba? Hindi pwedeng walang kasama dahil Saan ka nagpunta na? dahil baka biglang bangungutin. Di ba? Kailangan laging nakabukas ang kwarto. Ikaw pa talaga yun? Sino yung sinama mo? Nasa medical field ba yung kasama mo? O ako? Ako? Nabuking tuloy tayo. May disclaimer po wala po kaming relasyon. Professional lang po. Professional yun. invite yun ng ating mga... Sabi nag-disclaimer. Naba. In-invite yun ng ating... Invitation ng ating mga kasamahan din. Saan ba yan? Huwag mo nang banggitin. Hindi Baka natin magkamali ka. Ay na. Associate Justice. Winner Contino. Oras mo na sa udyat. 13 minuto na lang makalipo o bago mag-alas 7 ng umaga. Tuloy pa rin ilang pang mga balita. Kontento si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada sa paghawak ni Senate President Francis J. Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ayon kay Senador Estrada ay sa gitna ng nalalapit na muling pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Yes, ako naniniwala ako bilang isang abogado. Tama naman yung pag-handle ni Senate President Chis Escudero sa impeachment trial. Ngayon, sinabi naman niya sa 29 ay magkukonvene ulit. Siguro magti-take off yung mga bagong halal na senador itong 20th Congress. Magpapatuloy yung impeachment trial. Malamig naman ang sagot ni Senador Estrada sa tanong kung matutuloy ba ang impeachment trial ni VP Sara. Well, depende kung may prueba ba o based on technicality, hindi natin alam. If the Supreme Court will decide on it, on the petition of Vice President Sara regarding the one-year ban, dapat mag-decision na kagad ang Supreme Court bago magsimula ang 20th Congress.
Yan po ang tinig ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Inamin naman ni Senator Erwin Tulfo na nasa majority ang kanyang suporta. Sa panayam ng DWIZ, hindi direktang sinagot ni Senator Erwin Tulfo kung si Senate President Francis Escudero ang kanyang sinusuportahan. Inman, sinabi ng senador na suportado niya kung sino man ang pipiliin ng majority bilang susunod na leader ng Senado. Nasa majority ako and I heard may number na yung majority, di ba? Sinound off din ito nila Senator Cayetano at Senator Villanueva na yung majority ay may 13 na. So ibig sabihin, yung kabila nasa 11 kasi 24 lang naman kami, di ba? So 13 na yung majority. So I will be in the majority. So what does it tell you? Ayun, siguro kung sinong pipiliin ng majority na Senate President, yun na magiging Senate President. Kinumpirma rin ni Senator Erwin Tulfo na wala pa siyang pinipirmang resolusyon ukol sa kung sino ang sinusuportahan nitong susunod na Senate President. Wala pa akong pinipirmahan na, you said resolution. Naantay ko lang yung brother ko, Miss Ellie, pagdating niya, sabay siguro kaming pipirma. Yan po ang tinig ni Senator Erwin Tulfo sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa Senado pa rin, panukalang i-exempt sa pagbabayad ng singil sa kuryente ang mga may mababang konsumo isinulong sa Senado. Ang kabuuan ng detalye mula kay Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Maaari nang ma-exempt sa pagbabayad ng electric bill ang ating mga kababayan na kumukonsumo lang ng 135 kilowatt hours ng kuryente o mas mababa pa kada buwan. Ito kapag naging ganap na batas ang inihaing panukalang batas ni Neophyte Senator Rodante Marcoleta. Isinusulong ni Marcoleta na maamyandahan ang Electric Power Industry Reform Act o yung IPIRA Law para mapalawak at mapahusay ang Lifeline Rate Subsidy Program ng pamahalaan para makapagbigay ng dagdag ng ginhawa sa low-income households na nahihirapan sa napakataas na singil sa kuryente. Partikular na pinaamyandahan ni Marcoleta ang Section 73 ng batas kung saan nakasaad na lahat ng qualified marginalized end users na ang level ng consumption ng elektrisidad ay hindi higit sa 155 o 135 kilowatt hour kada buwan ay magiging fully subsidized ng gobyerno. Ayon kay Marcoleta, sobrang mababa ang kasalukuyang lifeline rate at hindi na angkop sa kasalukuyang sitwasyon ng mga mahihirap nating kababayan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, imbestigahan ng Kamara ang sinasabing irregularidad ng Prime Water. Ito'y matapos maghain ng House Resolution 22 si Zambales Representative J. Kong Hoon upang siyasatin ng Kamara ang mga reklamo kaugnay sa mga sinasabing irregularidad sa joint venture agreements na pinasok ng mga local water district at Prime Water Infrastructure Corporation. Ayon sa kongresista, dapat i-regulate ang mga pinapasok na joint venture ng mga local water district para maprotekta ng publiko mula sa hindi maayos sa serbisyo. Lininaw pa na ni Congressman Kong Hoon na walang halong politika ang pag-imbestiga sa Prime Water dahil issue ito na matagal na rin anyang idinadaing ng mga Pilipino. Layo ng pagsisiyasat na matukoy kung ano ang nangyari kung bakit hindi nasunod ng Prime Water ang bahagi nila sa kasunduan na makapagbigay ng maayos sa serbisyo ng tubig at ano ang mga batas na maaaring ipasa o amyendahan upang hindi na maulit ang ganitong sitwasyon kung saan sinasabing wala halos pumapatak na tubig sa mga gripo humigit 24 na oras. Kung may tumutulo man, sinasabing hindi mo rin mapapakinabangan at higit sa lahat, pagdating ng bill. Uy! Pasada Balita. Dumaan sa masusing konsultasyon ng Tripartite Wages and Productivity Board
ang 50 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Ito ang binigyang din ni National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C. sa kabila ng batikos ng ilang labor group na maliit ang inaprobahang dagdag sahod o barya lang ang inaprobahang aumento para sa mga obrero sa pribadong sektor. Ipinaliwanag ng NPWC official, sinunod lamang nila ang International Labor Organization Convention kung saan isinaalang-alang ang 10 legal criteria sa pagtukoy ng tamang sahod. Kabilang dito ang pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya, kakayahan ng employer na magbayad at kalagayan ng ekonomiya. Pasada Balita. Samantala, viral na naman ang isang lalaking person with disability na kinuyog sa loob ng bus matapos na naman itong kagatin ang konduktor na isa pang pampasaherong bus sa EDSA busway. Tinangka ng PWD na kagatin ang isang batang pasahero pero inawat ito ng konduktor na si Ricky De Guzman kaya siya ang nakagat ng lalaki sa likod at braso. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation at ng Philippine Coast Guard. Sa kabila nito, hindi na nagsampa ng kaso si De Guzman laban sa PWD pero ipinablatar nito ang insidente bago pumunta sa ospital para magpaturok ng anti-rabies vaccine. Pasada Balita. Tama ba, Kuya Drew? Siya rin yun. Siya rin yun, yung unang nabugbog. Siya rin yun. Kaya Ano kaya ang pinakamagandang gawin dito? Wala bang kamag-anak itong dapat PWD yung dito? mga Dapat may magulang kasama muna to. ang kausapin diyan, 'di ba? Kasi kung nakadalawa na, wag na sanang humantong pa sa pangatlo o susunod pa. At saka hindi po kasi lahat ng tao nakakaintindi sa sitwasyon niya. Buti na lang kung nabubugbog lang. At buti kung nakukuha na ng video para may resibo. Ang problema po kasi baka mamaya humantong sa mas matindi. Kawawa rin naman ito. At kawawa rin naman Hindi, yung mga taong hindi nakakaintindi. Actually, Diba? kapag mga ganyan po, usually, Dapat may kasama to eh. Oo, may Dapat kasama may kasama dapat talaga yan. Ano yan? Nasa edad kasi to eh. Oo, hindi kasi yan ano nga yan eh, 'di ba? Normal lang physical eh. Physical, oo. 'Di ba? Pero pagdating po sa pag-iisip nila para po yung bata kahit 21 years old. Hindi niya na yan, nakokontrol yung sarili Hindi niya makokontrol. Talagang dapat po yan may kasama talaga na nakakatanda o nakakaintindi. Alright. Good luck ha. At naway hindi na maulit ito. Samantalang tabayan yun po ang mensahe mula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgard A. Cabangon. Ito ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Monday, July 7, 2025. Pasada Balita. Mahigit 13,000 katao apektado ng bagyong Bising. Klase sa ilang paaralan sa bansa, suspendido na. Pasada Balita. DOJ tukoy na kung saan itinapon ang mga nawawalang sabongero. Pasada Balita. Magbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas ang pamahalaan, mas palalawakin pa ayon mismo kay Pangulong Marcos. Pasada Balita. Japan mag-e-export ng segunda manong warship sa Pilipinas ayon sa Philippine Navy. Pasada Sa Balita. balitang pangkalakalan, artificial intelligence, aktibong binabago ang Philippine labor market ayon sa ilang tech experts. Pasada Balita. Ida sa ibang dagat, death toll sa pagbaha sa Texas USFA umabot na sa halos 70. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, training ng Gilas Pilipinas aarangkada na. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, epekto ng sibuyas sa katawan, mamaya atin pong alamin. Pasada At Balita. sa balitang showbiz, Filipino boxing icon Manny Pacquiao pinili si Hollywood actor Mark Wahlberg na gumanap sa kanyang movie biopic. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, tumanggap tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan.
pagpapalit rin liderato ng Bureau of Customs, sinasabing reforma o simula ng reforma sa nasabing kagawaran. Tanya mula kay Patrol 5, Ayayupangko. Target ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na ayusin ang koleksyon ng buwis at internal processes ng ahensya. Ayon kay Nepomuceno, ang pagpapalit ng liderato ang simula ng reforma sa BOC. Git ng Customs Chief, mahigpit niyang tututukan ang performance ng mga port collector sa bansa at sa agarang pagsasaayos ng outdated system ng ahensya upang matiyak ang paghahatid ng mahusay na serbisyo sa publiko. Ang mga reformang ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na paigtingin ang legal standards sa anti-smuggling campaign ng bansa. Ito sa Patrol number 5. Ayayupangko para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, DOJ desididong masimulan na ng mga divers ang paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Kami po natin ang report na yati di Patrol 24, June Samson. Determinado o desidido ang Department of Justice na masimulan na sa lalong madaling panahon at para matapos din agad ang pagsisid sa Taal Lake. Kaugnay niya ay sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na may lead na kasi sila kung saan ang lokasyon at posibleng matatagpuan ang nawawalang mga sabongero. Yun lang anya ang tanging paraan para matukoy kung totoo ang sinasabi ni Julie Patidongan alias Totoy na sa nasabing lawa itinapon o ang umano'y mga bangkay. Gayon man ay pinaliwanag ng kalihim na naaantala ang pagsisid ng mga technical divers dahil sa masamang panahon at lakas ng current ng tubig sa malalim na bahagi nito. Unang-unaan niya ay hirap silang magsimula dahil aabot sa 200 square kilometers ang kabuuang lawak ng Taal Lake. Pero ngayon anya ay may mga alam na sila kung saan pwedeng magsimula ang pagsisid ng mga technical divers. Patrol 24, June Samson. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa pagkakataon po ito, mga kabalitan-kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong chairman ng National Union of Journalists of the Philippines sa katauhan po ni Chairman Jonathan De Santos. May kaugnayan ito dun sa naging kontrobersyal na ambush, quote-unquote, interview ng isang reporter kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chairman De Santos, good morning po. Johnny Bañez, Runa Sinon, live na po tayo sa DWIC, Hello Channel 23. Good morning po. Kuyang, nakamute ka yata, pasuyo. Chairman? Nakamute Okay ka. naman po. Yan. Okay na po, okay na. Alright. Okay na. Sorry. Alright. Magandang umaga po at maraming salamat po sa imbitasyon ngayong umaga. Happy New Year, Chairman De Santos. Happy New Year. Long time no see. Opo. Oo nga po eh. Oo. Opo. Alright. Ako na rin. Oo. Alright, direct to the point na katanungan, ano ang tindig ng NUJP dito sa insidenteng ito na may kaugnayan sa isang reporter ng TV na gustong ipasibak or papalitan ng Malacanang dahil sa insidente ng quote-unquote ambush interview sa Pangulo. Go ahead, Chairman. Nire-recognize naman natin may mga protocols tsaka may mga security arrangements talaga na kailangan sundin. Pero ang tindig ng NUJP ngayon ay kasama natin yung Malacanang Press Corps na beyond, kumbaga out of bounds yung request dahil hindi naman, kumbaga parte talaga ng trabaho ng journalist yung subukan makakuha ng quote, subukan makakuha ng karagdagang information so bagamat sabihin natin unfortunate na nakalapit sila the fact is nakalapit sila at para magtanong at lang naman hindi naman siguro dapat nakakatakot na may mga tanong na ibabato yung ating mga kasama sa media
ang nakita po natin, yung MPC ay nag-reach out na para sa PCO para pag-usapan itong issue na to. So I'm hoping na maayos po nila yung lusot na ito. Alright, sa issue ng protocol, ako rin naman matagal din naman akong naging field reporter at may mga pagkakataon din na dahil sa halimbawa, bagong salta ako sa areang ito, halimbawa, from a police beat reporter, bigla ako pinatakbo sa Malacanang na hindi ko alam ang protocol. Ano ba talaga? Di ba kaya nga po may mga protocol para sundin, Chairman De Santos? Ako, para sa akin tsaka hindi naman simple kasi yung tao. Presidente po yun di po ba? So anong masasabi natin doon, Kuyang? Actually, medyo mahirap ngang i-call ito dahil syempre, sabi mo nga, ibang tao to, presidente to, hindi naman, kahit, kumbaga, kunyari, senador, pwede mo panlapitan, ganyan. Although may area talaga for ambush interviews, no? At meron naman talagang set aside na media area. Pero ang tingin natin, medyo kahit paano ay panghihimasok yung request. Although, we have to note din na oo nga, mas maganda na dinaan siya sa request, no? Kaysa naman sa binan na lang ng tuluyan o binan na lang ng biglaan. Pero ang tindi kasi natin dyan ay ang trabaho lang naman dapat sana ng Media Accreditation Office or ng Media Relations Office ay tiyakin na yung reporter na naka-assign ay tunay na reporter nga at inassign talaga siya ng kumpanya niya, no? So kumbaga kung kailangan palitan yung reporter, call dapat yon ng newsroom, call dapat yon ng ng newsroom managers, no? So sa isang banda, tama naman yung avenue na ginawa ng PCO, no? Pero sana hindi na umabot sa ganun. Meron naman din nga kasing press corps na sana doon na lang nila idinaan at napag-usapan yung ganito mga issue, no? Kaysa sa dediretso na agad sa newsroom. Right. Agree ako dyan. Agree ako dun sa, kumbagay, masasabi nating matinding hakbang naman or bawi ng PCO. Dahil kung ako naman, hindi naman din po basta-basta yung reporter. Dahil veteran reporter na ng Malacanang yun, siguro dapat nireprimand, sinuspinde, pinagsabihan, binalaan, pero yung papalitan totally parang medyo mabigat yon para sa akin sa side ng isang reporter at media man, parang medyo mabigat yon. Kasi may Malacanang press corps dapat doon pa lang niresolba na yung di naman issue sa kasi parang nangyayari na personal ang dating di ba? Parang na personal pero parang binabanggit ko nga kay Kuyang Drew nung before kami mag-air hindi lang naman ngayon nangyari yan. Nangyari na before yan nung mga hindi pa si Pangulong Marcos ang presidente. Nangyari na yan. May mga talagang gustong papalitan at gustong alisin ng Malacanang yung reporter dahil sa iba't ibang dahilan. Pero itong nakita ko nga, pansiin nga yung bahagi ng video, parang may nagkulang din yung nasa paligid ng Pangulo. Siguro, Kuyang Jonathan, yung sa security, nagkaroon ng security lapse sa PSG. May PSG ba doon? Meron may nakapaligid. Pero bakit parang, kasi hindi nila na-anticipate na gagawin ni Eden yun hindi ko rin alam kung anong intention. Kasi ang sa atin, Kuyang, di ba, pagka may ganung malaking event, before and after ng event, may press con yan press con. Diba? So, ang sa akin naman, tanong ko naman, anong purpose, bakit kailangan mong i-ambush interview ang presidente ng biglaan? Siyempre, ambush nga biglaan. Diba? Anyway, whatever yung reason, para sa akin, kung may nagkamali man, kung may sumablay man, medyo harsh yata yung pagpapasibak agad na hakbang ng PCO. Para sa akin, anong dating sa'yo, Kuyang Jonathan? Actually, kung titingnan nga natin, kung merong kung merong may accountability sa fact na may nakalapit sa Pangulo, hindi siguro natin dapat isisi sa mga kasama natin sa media kasi trabaho nila yun diba? So syempre susubukan nila makakuha talaga nga ng quote or ng information siguro maganda rin tingnan paano nangyari na nakalapit may nakausap din kasi tayo na parang the first place yung dapat tas ang contention daw ay parang hindi naman lumayo si Pangulo so parang wala din naman siguro parang walang kunyari, base sa body language or sa bagay, medyo panghuhula na to. Pero kung ayaw niya talaga magpa-interview, di pwede naman siyang umiwas siya, diba? Pwede naman yun. Oo.
So may ganun din na aspeto. Tsaka siguro hindi rin naman natin matatanggal na may mga times na nagka-clash si Eden or si Eden sa kunyari sa Palace Press Officer, no? So Rektayin na natin kay Yusek Claire Castro. ayun nga eh. Ayun nga sila. Tumbugin na natin. Yun ang binaanggulo ng iba eh. Di ba? Nagkakasagutan nga sila. So hindi natin matatanggal na isipin, at least isipin man lang na baka may kinalaman yun, kaya mas mainit than usual, siguro. Actually, yun ang tinutumbok ng iba eh. Parang ito na yung pagkakataon para mapaalis si Eden sa Malacanang dahil nga iba siya magtanong eh. 'Di ba? May kumbaga iba yung tanong niya sa mga na-prepare na tanong nung ibang nasa Malacanang press ko. Out of the box pero meron niyang umanggulo, may bagong isa pa. Sabi niyo, hindi niyo kaya, mapigilan niyo man si Ating Eden, meron pang isang nagtanong ng kakaiba rin. Baka mamaya ma-personal. Pero ang sa akin siguro kaya nga nasa communications tayo, di ba? Dapat magkaroon tayo ng open communication, di ba, Chairman Jonathan? Both sides, I-set aside natin yung personal. At huwag nyo rin sa mga netizen naman, huwag nyo naman di isiping personal lang dating ng PCO, kaya nagkaroon ng ganun. Ang sa akin, ang sa akin, may nalabag na protocol. Malinaw yun. Ako, tatayo ako doon, may nalabag na protocol. Pero yung harsh, masyadong harsh para sa akin. Yung ipasibak mo or papalitan mo kaagad. Usually naman sa may first offense, second. Di ba? Dapat may mga ganon. Sa inyo, Chairman Jonathan, ano ba dapat gawin para maiwasan itong mga ganitong klase ng ikangay banggaan or kiskisan sa pagitan ng anumang bit yan, mapamalacanang man yan or anong area yan, para maiwasan yung ganito? Oo, kasi ang magandang tingnan dito, bakit pa kinailangan pang mag-ambush nga na interview. So, maaring kulang yung information na nakukuha ng mga kasama natin. Maaring yun nga, mas gusto nila ng more access to the president. So siguro ang isang magandang mungkahi diyan siguro na pwede nilang pag-isipan ay magkaroon ng mas regular na briefing kasama ang pangulo, dahil at the end of the day naman ang ginawa naman ng mga reporter ay sinubukan lang mag-interview at trabaho naman nila yun. So siguro maganda kung para maiwasan nga yung ganitong pagkakataon, sabihin natin once a month, every 2 months, pwede naman siguro maglaan yung pangulo ng sabay nating siguro kalahating oras, 10 minuto. Okay din naman yun. Agree ako dyan. Diba? Na sit down. I mean, kaya naman niya kasing mag-set aside din ng time for, may mga sit down interviews na exclusive eh. So, kaya naman yun. At meron din naman siya communications arm na para mag-set up ng ganun. Siguro makakaiwas tayo sa ganun. At tapos, hindi naman kasi natin pwedeng sabihin hindi alam ni Eden yung protocol. Veterano siya dyan malamang. So hindi rin siguro pagkukulang yun sa briefing, kumbaga, kung paano dapat. So, yun din, more access siguro talaga ang pinakamaganda. Kung hindi man kaya ng schedule ng Pangulo, pwede niya rin pag-isipan na magtalaga na siya ng spokesperson. Dahil ngayon, technically, yun nga, wala siyang spokesperson mismo, meron siyang parang press officer or nung nakaraan may briefing officer, parang gano'n, Pero hindi naman kasi pareho yung bigat nun sa kung presidential spokesperson mismo ang magbibigay ng mga pahayag. Alright. Hindi, ang sa akin baka na-miss lang ni Ating Eden si Pangulo. Baka matagal sila hindi nakita nga. Maaari. Actually, nakasama ko sa coverage one time yan. Iba talaga yan. Iba sumugod dyan pagka talagang bakbakan. Hindi porky babae, sabihin mo na hindi susugod. Iba si Eden. Iba si Ateng. Kaya anyway, baka may meron pa? Baka baka sa iba pa natin mga kasamaan, meron pa ho ba kayong mga additional po na mga maipapayo ninyo? And of course, sa atin pong PCO, sa atin pong Pangulo, para bukod doon sa mga binanggit ho ninyo, additional po, Kuyang Jonathan. I'm sure naman yung within the press corps pag-uusapan nila yan for steps moving forward, pero yun din, siguro reminder din to be mindful of protocol, pero at the same time hindi rin dapat tayo magpakulong sa ganun, dahil ang risk naman dyan, very limited yung access na makukuha natin sa official na gusto natin makausap, so kumbaga may compromise tayo, syempre hindi naman pwedeng full access.
Pero at the same time, syempre, mas mas maganda pa rin yung magiging trabaho natin kung mas may access tayo, no? So, at the end of the day, yun lang. Kailangan lang talaga ng more access kung hindi to the official. Usap lang. To more information. Oo. Yun lang. Kaya nga tayong mascom eh. Communication nga tayo. Anyway, meron akong gustong banggitin, nakalimutan ko. Merong umaanggulo kasi na sinusupil daw ang freedom of expression at speech do sa insidente na yon. Huli na lang. Can you comment on that? Mahirap pang sabihin na direktang yun na, no? Dahil yun nga ang paggagawa nila ay dinaan nila sa request, no? Bagamat we can disagree with the request o pwede natin sabihin na hindi dapat yan ginagawa. Pero the fact is, kaya nilang gawin yun. Kumbaga, yun yung proper channel talaga. Pero ang tingin natin at ng mga nakausap natin ay hindi na dapat, kumbaga dapat walang pakialam yung gobyerno kung sino yung nagko-cover. Basta siya ay journalist talaga at siya ay naka-assign doon. Hindi, kasi kung titingnan din naman natin, may mga na-ban dati sa Malacanang, isang buong newsroom, no, yung Rappler. Yun, mas klaro yun na hindi dapat ganun. Pero ito talagang pagsigil. Yun. Talagang todo-todo yun. Harsh yun talaga. Oo. Since ito ay request naman, siguro parang i-give na natin na siguro baka good faith naman yun. Pero syempre, ang maapektuhan yan ay yung access sa information. Tsaka syempre, posible, although hindi naman malamang mangyari, pero syempre parang hanap buhay din ang kasama natin. Tama naman. Potentially yung tatamaan doon. So, sana, dinaan na lang sa dialogue agad ng diretso doon sa press corps o doon sa reporter mismo. Right. With that, Kuyang, maraming salamat sa pagkakataon at long time no see and no hear sa'yo. Good luck. Salamat. Ingat. Maraming salamat. Good morning po sa atin lahat. Alright, good Salamat. morning. Thank you. Apo. Yan po mga kabalitaktakan, si National Union of Journalists of the Philippines Chairman Jonathan De Santos. With your indulgence, Kuyang, ha? I-share ko lang ang issue ng protocol. Yung dati. Hindi na ako lalayo. Ako na mismo, ha? 2 hanggang 3 beses yata akong nadali niyang protocol na yan. Panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kasi ako noon parang graveyard shift yata ako noon. Siyempre, pagdating sa graveyard, may mga biglaang galaw yan na hindi naman yung Malacanang bit ang pupunta. So ako, graveyard ako, pinapunta ako sa Krami or Aguinaldo ba yun kasi may namatay na isang mataas na opisyal eh. In short, ando na ako. Eto na ha. Sarili kong experience to ha. Hold your breath. Eto na. Tambay ako. May Motorola ako. Ito na po. Naglalakad na po si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sisikapin po natin siyang makuhanan ng pahayag. Pagtapat sa akin, ginanong ko yung Motorola. Karate chop ang inabot sa akin ng babaeng PSG. Babaeng PSG, karate chop. Pak! Sabi ko, up! On air ako, up. Eka, kinarate chop ako ng ano. Kasi may protocol. Diba? Okay, unang insidente. Pangalawa, Pangulo pa rin. Dating Pangulong Noynoy Aquino. Yan na yun. Oo. Ito ha. Sabi sa akin ng tropa kong malapit sa Pangulo, sabi niya, hindi nawawalan ng EOC break yan. Ay, oo. Tsempuhan mo. Di ako naman. Dahil alam ko naninigarilyo pa ako noon eh. Kahit yung kongresista pa yan. Gabi. Parang may namatay din yata or something. Open yung lugar eh. Pero syempre, pag may andyan ng Pangulo, may PSG dyan. Ha? Tambay. Gumaganon lang ako. Sumisimple ako eh. Kasi Yossi Brick, nakakita ko, umuusok na eh. Ito na yung pagkakataon. Tambay! Ito na. Lalapitan po sandali po lamang ha. At ito na po, nakikita ko po ang Pangulong Noynoy Aquino, ganyan. 2-3 hakbang bago sa kanya. Sino? Humarang babaeng PSG. Ginanon ako, sinabi ng bawal eh. Ginanon ako. Binuhat ako literal. Babaeng PSG. Binuhat ako. Yung katawan ko noon, doble ng katawan ko ngayon. Isipin nyo ha. Kasi nga, may protocol. Presidente po ng Pilipinas yun eh. Diba? At the same time, open yung Hindi naman alam kung sino talagang reporter o hindi. Tsaka, panghawakan natin yung protocol. Kahit nga yung pagsilip ng presidente sa bintana ng sasakyan. Bawal yun. Hindi pwedeng ba? May nangyari yung experience dyan. Ngayon na ikwento kasi masyadong personal. Naranasan ko rin yan. On-site din ako kay dating Pangulong Aquino. Ang sinasabi ko lang,
si ating Eden. o whatever, whoever it Oh, is. sino man yan? Alam mo yung protocol eh. Matagal ka na sabit mo eh. Hindi naman ordinaryong tao yan eh. Di ba? Ngayon, kung pagpalagyan na natin, nagkamali, sumablay sa protocol. On the other hand, ulitin ko, hindi naman ako pabor doon sa ipasisibak or Reprimand. papapalitan mo. Okay na marahil yung reprimand. Sitahin mo. Sitahin lang. Pagsabihan mo, pag-usapan nyo ng press corps. Di ba? Huwag naman yung basta-basta dahil doon. Or baka naman may mga nangyari pang previous. Kaya ganyan. Pero sa akin, yung kung nangyari ito lang, kung first time ito nangyari, masyadong harsh para sa akin para sibakin mo or papalitan mo. Agad-agad yung reporter. Yung sabi ko nga sa inyo, kagaya rin ni Chairman Jonathan De Santos, may mga naman yan accreditation yan di ba? At hindi po lahat ng istasyon may bigla ang maipapalit sa reporter kasi hindi ka basta-basta nag-a-assign sa mga tinatawag na major beat. Lalo na ang palasyo ng Malacanang. Hindi basta-basta. Napakahigpit po dyan. Diba? So kung kailangan ng protocol sa ayaw at sa gusto natin, sundin natin yan. Parang sa motorista lang yan. Pag may traffic rules, and dapat mong sundin sa ayaw at sa gusto din mo. sa ibang bit eh. Simple. Ganun Diba? lang din naman Yun yan. lang. Simple lang. Sundin lang naman. May isa pang nangyari sa akin. Gusto mo pa? Saan naman yan? Huwag lang, personal eh. Presidente, ito naman good thing ha. May malaking coverage din ako. Graveyard din nangyari. Parang na-raid yata na something na illegal drugs eh. Ang defense secretary pa noon, si Angie. Mayapang Angie Reyes. Report ako. Narinig nila ako. Magkasama sila ni Pangulo. Tinanong ako ni secretary, ano ba yan? Nakilala ko on air. Ano yan? Noy-Noy or... Presidente yan nun. GMA. GMA. Gloria Macapagal. Magkatabi sila eh. Nag-report ako. Siguro nalakas sa bossing ko. Ano yan? Sabi niya gano'n. Sir, live po ako sa kabila. Eto na. Kinuha yung cellphone ko. Siya ngayon ang nag-report. Tapos narinig ni Pangulo, kinuha yung cellphone, si Pangulo naman ang nag-report. On air. Di ba? Kasi nga, may mga pagkakataon na pwede kang makasingit. Kaya lang, hindi sa lahat ng oras. Kasi nga, may protocol. Yes. Gusto mo bang mabit-bet? Malamang kalad ka rin. Chief Superintendent. Chief Superintendent Unay Contino, oras muna sa Udyat. 26 na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Ito ang lisensya ng 10 taxi at Transportation Network Vehicle Service Driver matapos mahuling labis na naniningil sa mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Land Transportation Office, inabisuhan nila ang mga driver na suspendido ang kanilang mga lisensya ng 90 araw dahil sa pananamantala sa mga commuter. Naharap din nila ang mga driver sa kaso kaugnay sa improper person to operate a motor vehicle na posibleng humantong sa tuluyang pagbawi ng kanilang lisensya. Tiniyak naman ng LTO na patuloy ang kanilang operasyon para mapanatili ang disiplina at labanan ng mga iligal na gawain o pang-aabuso sa mga pasahero. Pasada Balita! Sinuspindi rin ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng sports car na nakita sa viral video na gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho sa highway. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, isinailalim na rin sa alarm ang nasabing sports car na isang Porsche. Gumagawa anya ng social media content ang driver ng sports car nang makunan ng video ng paglabag sa road safety rules. Ito yung ng Kangkong Chips eh. Yung content creator, ito yung... Paki-check mo ako anong number ng sports car. Baka na-tsempohan yata ako habang nagta-text na nga. Hindi. Hindi ba yun yung... Hindi. Kulay green yun sa'yo eh. Hindi ko na nga binanggit eh. Eto nga po, ipinabatid naman ni LTO Intelligence and Investigation Division Chief Renante Militante na kabilang sa paglabag ng driver ay reckless driving, paglabag sa Anti-Distracted Driving Act at improper person to operate a motor vehicle. Ipinatawag na rin ng LTO para magpaliwanag sa insidente may-ari ng sasakyan at ang driver na ang lisensya ay maaaring bawiin bilang maximum penalty para sa ikatlong violation. Pinakita mo ka.
So hindi ako. Hindi ikaw yun. Kaya pala wala ako natatanggap na message. Anong kulay ng sports cat? Ha? Anong kulay na? Nito. Oo. Medyo dark eh. Dark color. O yung sa akin? Hindi sa'yo yan. Anong kulay? Green yung sa'yo. Walang hiya ka. Pero Binuking mo. pero lumang plaka. Wrong spelling yung sa akin. Letter F. For Ay, sure. samantala, nagbabala naman po ang Department of Health laban sa iba't ibang uri ng sakit na karaniwang tumataas tuwing tag-ulan, partikular ang leptospirosis na may pinakamaraming naitalang kaso noong seri ng bagyo at malalakas na pag-ulan noong nakaraang taon. Paalala ni Health Assistant Secretary at Spokesman Albert Domingo, mahalagang hugasan agad ang katawan gamit ang malinis na tubig at sabon matapos lumusong sa baha at agad kumonsulta sa doktor kung kinakailangan. Bukod naman sa leptospirosis, karaniwang ding tumataas ang kaso ng ubo, sipon, pasintabi sa mga nag-aalmusal, diarrhea, trangkaso at dengue tuwing panahon ng tag-ulan. Dahil dito, hinimok ng DOH ang publiko na palakasin ang resistensya, panatiliin ang malinis sa katawan at lumayo sa maruruming lugar upang makaiwas sa anumang uri ng sakit. Pasada Alam mo, Balita. kailangan kong lumayo sa'yo eh. Grabe ka naman. Hindi pa naman tayo nababahing. And speaking of health at hospital, sinuspinde ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, o PHAPI, ang pagtanggap ng mga guarantee letter mula sa mga opisyal ng gobyerno. Ito'y matapos hindi mabayaran ng mahigit kalahating milyong pisong receivable sa mga ospital sa ilalim ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Kalahating milyong piso lang ba ito o kalahating bilyong piso ito? Ayon kay PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano, hindi na nila tatanggapin ang lahat ng GL na mga pasyenteng mahihirap na inisyu ng anumang opisyal o tanggapan ng gobyerno. Halaka, 43 pribadong ospital sa Batangas ang nag-aabang ng bayad, kabilang po ang isang ospital na mayroong 94 million pesos na receivable. So kalahating bilyong piso pala ito. Dahil dito, magiging epektibo ang suspensyon hanggat hindi pa nare-resolba ang issue. Pasada Balita. Sakit lang na isipin, kasi wala namang may gustong magkasakit. Unang-una. Pangalawa, pag nagkasakit ka naman, lalo naman yung mga ordinaryong mamamayan natin, hindi naman nila afford yung mga ganyang, lalo yung gamot. Oo. Diba? Ngayon, kung kasamang may budget na yung GL na yan, anong problema para hindi mabayaran yung mga ospital? Di ba? Kasi hindi naman aaprubahan ng ospital yan kung alam nilang walang budget. Kasi naka-tie up yan eh. Sa pagkakaintindi ko, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan. Kaya nga inaprubahan kasi may correct me if I'm budget, wrong, diba? Diyan nga sumigat yung malasakit eh. Di ba? Kasi nga, pagdating mo doon, lahat ng requirement ihingin mo para makakuha ka ng guarantee letter at lahat naman yon gagawin mo, dapat hindi pa nakalalabas o hindi pa nababayaran yung bill mo sa ospital. Kasi pag nabayaran mo na yon, merong mga hindi na tumatanggap ng refund yung reimbursement. Ngayon, GL, kaya ka nga humingi ng tulong kasi kailangan mo. Di ba? Ngayon, yung guarantee letter na yon bilang patunay na babayaran ka nung kung sino man yung hiningan mo ng guarantee letter. So, hindi mo rin naman masisisi yung mga ospital kung tumanggi na silang gumamit ng o tumanggap ng guarantee letter kung taon ang bibilangin para mabayaran. Kasi pang-araw-araw may ginagamit din naman sila. Meron naman tayo. Nagre-replenish din naman sila ng mga Meron equipment namang nila. ang pondo dyan. Ano nangyari? Kasama sa budget Kasama nila yan yan eh. Di ba yan nga yung pinagmamalaki nila na itinutulong nila sa mga mahihirap nating kababayan. Ngayon, ang tanong, na kanino ang pagkakamali? Na kanino ang dahilan para hindi mabayaran or magkaroon ng delay sa pagbabayad sa mga ospital? Ngayon, at the end of the day, sino kawawa? Pasyente. Kasi kung halimbawa emergency ka o kailangan ka i-confine, yung unang-una, ito pa isang bagay na lalo hindi na, kapag matindi pa yung sakit, ito pa isang hindi nababantayan ngayon at namamonitor, Kahit bawal ang sinasabi nilang paghingi ng deposito bago katanggapin, may mga ospital pa rin, lalo na pribado, na tumatanggi nang hindi ka magdedeposito sa kanilang ospital bago katanggapin, emergency man o hindi yan. Bantayan nyo rin po yan, mga taga-pamahalaan natin.
Kasi hindi naman po sa lahat ng oras may mahuhugot yung mga kapasyente na pera para Naman. ibigay, di ba? Oo. Kaya nga tumakbo ng ospital, kailangan mo ng tulong eh. Kaya nga Di ba? humingi ng guarantee letter yan, di ba? Kaya nga, kasi kung may kakayanan ka naman, para kay panghihingi ka ng guarantee letter, di ba? Ang masaklap lang yan, ang alam ko na pondohan na yan eh. Nakarelease ng Meron ng pera niyan ano eh. dyan. Di ba? Kaya nga, kaya nga kayo may tie-up eh. Anyway, gawan po natin ng paraan na makakuha tayo ng karagdagang paliwanag dyan sa mga susunod na oras. Pasada Balita. Samantala, naghain ang isang kongresista ng House Bill 721 na layong pagbawalan ang mga e-wallet applications na mag-promote ng online gambling. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, dapat alisin ang access sa mga e-wallet apps patungo sa mga online gambling application dahil pinapalala nito anya ang pagkalulong sa mga naturang sugal. Dagdag pa ng kongresista, bukod sa advertisement, nais din itong alisin ang mga link sa nagdidirect sa mga online gambling. Sakaling maisabatas, pagmumultahin ng 100,000 pisong halagang o hanggang kalahating milyong piso unang paglabag, 500,000 piso hanggang 1 milyong piso at suspensyon ng operasyon ng hindi higit sa 1 buwan sa ikalawang paglabag at multang 1 milyon hanggang 5 milyong piso at pagbawi sa business license sa ikatlo at huling paglabag. Pasada Balita. Suportado naman ni Senate Committee and Local Government Chairman J.V. Ercito ang tuluyang pagbabawal sa online gambling. Ayon kay Senador Ercito, nakababahala ang patuloy na paglaganap ng online gambling na mas delikado pa sa kung saan pawang kabataan at tulong man por si Senador Ejercito saan niya ay conventional cockfighting o sabong. Matagal na pong binawal naman yung isabong may order na yan. Talagang dapat bawal na po yan. Supposedly, ang pwede na lang talagang mag-exist yung conventional o yung itong sabong na talagang pupunta ka mismo sa cockpits, no? I think this is worse than Pogo kasi ang Pogo, kung hindi lang dahil sa mga krimen, at least pera po ng banyaga yun, no, na pumapasok sa ay pwede na. Tsaka nakakatakot dito, pati kabataan ay pwedeng tumaya. No? Samantala, tutol naman ang mambabatas sa paggamit sa mga e-wallet platforms para sa mga online games. Kaya nga dapat yung mga apps na yan tulad ng mga GCash at iba pang mga e-wallet na yan, dapat hindi po nila pinapayagan na sila po ang maging conduit para po sa ganito mga online gaming. Yan po ang tinig ni Senate Committee on Local Government Chairman J.V. Ercito sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, tinawag ni Makati City Mayor Nancy Binay na last minute na kasunduan ang nasa 9 bilyong pisong kontrata para sa Makati Subway Project. Dagdag pa ng alkalde, inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod ng Makati ang pagbibigay ng pahintulot sa dating administrasyon na pumasok at lumagda sa settlement agreement kasama ang Philippine Infradev Holdings Incorporated. Ayon sa alkalde, mag-oobliga sa ilalim ng kasunduang ito sa bagong administrasyon na bayaran ang nasabing halaga sa loob ng 2 buwan mula sa paglabas ng content o consent award ng Singapore International Arbitration Center. Samantala, isang $30 million na multa kasama ang interes ang ipapataw sakaling mabigo ang lungsod na magbayad sa takdang panahon. Pasada Balita. Sa latest mula sa Filipino Mirror, planong wasaki ng Department of Agriculture ang mga smuggled na sibuyas mula China na nasabat sa Mindanao International Container Terminal. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel, ang hakbang ay batay sa rekomendasyon ng Bureau of Plant Industry matapos magpositibo sa Escherichia coli o E. coli bacteria ang mga sinuring samples. Kapag naipakalat sa mga consumer, posible niya itong magdulot ng panganib sa kalusugan, lalo na kung kakainin ng sariwa at hindi iniluto.
Ipinalawanag ng kalihim na ang pagkain ng may E. coli na produkto ay magdudulot ng matinding gastrointestinal problem na maaaring mauwi sa kamatayan. Matatandang hinarang ng Bureau of Customs ang container van na naglalaman ng nasa 25 metrikong toneladang sibuyas na idineklarang processed foods tulad ng egg noodles at pizza dough. Sa ilalim ng regulasyon ng aduana, kinakailangang sirain, ibalik sa pinanggalingan o ipadala sa ibang bansa ang mga kontaminadong pagkain tulad ng sariwa o frozen products. Pasada Balita. Namahagi ang Department of Science and Technology, Bicol, ng mga Information and Communication Technology equipment sa lokal na pamahalaan ng Sorsogon. Nagmula ang mga naturang equipment sa ilalim ng Phase 1 ng Smart and Sustainable Communities Program. Ayon sa DOST Bicol, layo nito na gawing modernize ang digital infrastructure ng Sorsogon City at maghain ng batayan para sa smart, data-driven na pamahalaan. Binatay ang mga ICT equipment sa pangangailangan ng syudad at inaasahang magpapalakas sa e-government system ng Sorsogon. Pasada Balita. Samantala, nangunguna ang Pilipinas sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa recruitment process sa buong Southeast Asia. Sa isang job portal website na Jobstreet, aabot sa 39% ng mga Filipino companies ang gumagamit ng AI tools para sa pagkuha ng mga empleyado. 73% naman ng mga kumpanya sa ibang bansa ang hindi pa rin gumagamit ng AI dahil sa pangamba ng kakulangan nito ng limitadong kaalaman at posibleng dagdag gastos. Kadalasang ginagamit ito ng mga employer sa paggawa ng job advertisements, pagsusuri ng kwalifikasyon at pagbuo ng mga tanong para sa interview. Idinagdag pa ng naturang job portal website na patuloy ang paglawak ng impluwensya ng AI sa recruitment kung saan naabot sa 66% ng mga negosyo sa Southeast Asia ang isinasaalang-alang ang AI knowledge ng mga aplikante at 29% sa mga ito ang itinuturing na pangunahing kwalifikasyon sa pagkuha ng mga empleyado. Pasada Balita. Commissioner Wenner Containo. Oras muna sa udyat. Tuwing 4 na minuto na lamang, alas 8 na ng AM. Pa rin ang ilang pa mga balita, formal lang binuksan ng Department of Migrant Workers ang kanilang bagong Children Learning Center sa Jeddah, Saudi Arabia. Pinangunahan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang pagbubukas ng Learning Center para sa mga batang nasa kustodiya at inaalagaan ng mga migrant workers sa Bahay Kalinga. Pinagsamang inisyatibo ng Philippine Consulate General, Migrant Workers Office at ng ilan pang mga Filipino worker advocates sa naturang bansa ang proyekto na layuning hindi mapag-iwanan ng mga bata sa kanilang karapatan sa edukasyon at sa kaalaman. Sa ngayon, mahigit 20 bata ang nananatili sa Bahay Kalinga na pinagseserbisyuhan ng itinayong center. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Aktibo ng binabago ng artificial intelligence ang pandaigdigang labor market at posibleng malaki ang epekto nito sa Pilipinas. Ito ayon mismo sa ilang technology expert sa kabila naman ng pag-usbong ng AI bilang katuwang sa ilang industriya at iginiit ng mga ito na kinakailangan maging handa ang bansa upang makipagsabayan sa buong mundo. Ipinahayag ng mga nasabing eksperto ang kanilang kuro-kuro tungkol sa AI sa isang forum na inorganisa ng University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies. Paliwanag ni Novare Technologies Chief Technical Officer Dr. William Emmanuel Yu, may mga trabaho na sa ilang industriya ang pinalitan ng AI, kabilang narito ang Business Processing Outsourcing o BPO at ang gig economy o ang mga freelancer. Dagdag pa ni Digital Governance Advocate Professor Emmanuel Laliana,
Nasa 33% na ng mga trabaho sa bansa ang may mataas na exposure sa AI at nasa 14% naman ng workforce ang maaaring ma-phase out at palitan ng mga automated system. Samantala, ikinuwento rin ni UP President Angelo Jimenez na ginagamit na rin ng mga abogado ang AI upang mas madaling mahanap ang mga jurisprudence sa kanilang pag-aaral tungkol sa batas. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Abot na sa halos 70 ang death toll sa malawakang flash flood sa Texas, US of A. Batay ito sa pinakuling datos na naitala ng mga otoridad. 59 katao naman, kabilang sa mga nasawi ang 59 sa Kerr County, kabilang ang 21 bata na pinaganap matapos pumunta sa isang summer camp. Habang 4 naman ang nasawi sa Travis County, isa sa Kendall County habang 2 sa Burnett County. Maliban dito, umabot na sa mahigit 800 ang na-rescue habang hindi pa rin matiyak kung ilan ang nawawala. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sabi natin ang update sa larangan ng palakasan mula kay Ian. In po ang ating balita, Ian Articona. Good morning, Boss John at Boss Drew! Narito na ang aking latest sports update. Nakatakda na magsimula ang unang training ng Gilas Pilipinas para sa 2025 FIBA Asia Cup sa Upper Deck Pasig ngayong alas 4 ng hapon. Pinangungunahan ang pagsasanay ni Gilas head coach Tim Cone sa gitna ng kanyang busy schedule matapos pataubin ng kanyang kupunan na Ginebra Gin Kings ang San Miguel Beermen sa nagpapatuloy na PBA Philippine Cup Playoffs. Samantala, dahil kasalukuyan pa rin nasa labas ng bansa ang Gilas players na sina Justin Brownlee, AJ Edu at Kevin Kembao, hindi inaasahan ni Coach Tim na magiging kumpleto ang attendance sa kanyang team sa unang araw ng kanilang training. Maliban sa mga nabanggit na players, inaasahan ding dadalo sa training camp sina Carl Tamayo at Dwight Ramos. Ngunit hindi rin sigurado ang kanilang availability para sa pagsasanay. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalitan tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Ang sibuyas. Wow. Kayo ba ay nangangamoy sibuyas? Ay, iba pala rin binabasa ko. Ang sibuyas po ang isa sa pinakakilalang gulay sa Kantang Bahay Kubo. Madalas po itong ginagamit na panggisa. Actually, lagi naman. Pampalasa. At syempre, kasama rin sa sausawan. Ang sibuyas ay mayaman sa antioxidants na tumutulong labanan ng free radicals sa katawan na nagdudulot ng mga sakit. Sa mga may problema sa puso, ang sibuyas ay may quercetin, isang uri po ng flavonoid na kayang magpababa ng blood pressure at cholesterol levels. Ito rin ay may anti-inflammatory properties na nakatutulong sa mga may arthritis o karamdaman sa kanila pong kasukasuan. Sa mga gusto pong magpapayat at nagpapapayat, mababa ang calories nito pero mataas ang fiber content at nakabubusog at nakatutulong sa maayos na pagtunaw ng pagkain. Hindi lang panggisa ang ginagampanan ng sibuyas sa lutuin at ito rin ay kinikilala na pangalaga sa kalusugan at yan po ay may mataas po na mga taglay na sustansya. Pasada Balita. Iniwasan din ng mga emotional yung Sibuyas. Alam mo bakit? Bakit? Madaling makapagpaiyak yan. Ay, totoo naman. Lalo yung pula. Oo. Yung pula, matapang yung pula. Naranasan ko yan. Pag naghihiwa. Naghiwa ko ng sibuyas Napuwing ako Nakamot ko sa mata, aray ko, giliw. Ano yan? Diba? Pula, puti? Pula. Pulan, matapang. Pero meron silang sinasabi na ano ba yung palito ba? Ano yun? Yung pula ng palito, yung sa posporo, pagka yun daw idinikit mo doon, pag naghihiwa ka malapit doon, niya-absorb daw nun. Totoo kaya yun? Hindi ko pa nasubukan Ako rin, hindi pa rin subukan. Sige. Subukan natin sa susunod na mga araw. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh.
DWIZ Showbiz News. Alamin natin ang latest sa showbiz tungkol to kay Manny Pacman Pacquiao Napili niya si Hollywood actor Mark Wahlberg. Nagaganap bilang siya kanyang movie biopic. Alamin natin ang detalye mula kay Bini Antoine na siyang gaganap na Mami D. Good morning, Papa John at Papa Drew. Dahil Monday ngayon, ligtas muna kayo. Wala munang okray. No cry kita. Sa balitang showbiz, nais ni boxing legend Manny Pacquiao na ang kaibigan niyang si Hollywood actor Mark Wahlberg ang humawak ng produksyon ng kanyang susunod na biopic. Ito naging tugon ni Pacquiao matapos tanungin ng American Entertainment Outlet ang posibilidad ng panibagong biopic na naturang boksingero. Pinili rin ni Pacquiao ang sarili niyang anak na si Jimuel na gumanap bilang batang siya dahil anya may karanasan na ito sa pag-arte at isa ring boksingero. Samantala, muling babalik sa boxing ring si Pacquiao matapos ang kanyang pagre-retiro upang harapin si Mario Barrios sa MGM Grand sa Las Vegas sa darating na ika-19 ng Hulyo. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Wala pong kumontra Nakareceive ako ng text message mula kay paring Mark Wahlberg. Sabi niya sa akin, tatanong-state ko lang sa Tagalog. Sige. You know, man, I agree. Bini Anton as Mami D. Pwede. Pwede? Ito na si Mark Wahlberg. Sigurado mamarkahan tayo. Pamuwian tayo bukas niya. Malamang. Ito na nga po ang good news. Kapwa inilunsad ng Department of Science and Technology at ng isang local clothing brand ang solusyon sa dumaraming textile waste ng bansa. Sa pamamagitan ng collaborative research and development para po ma-leverage ang Philippine Economy Program, pinakilala ng DOST ang TexRev Project sa 2025 National Telacon. Ayon kay DOST Philippine Textile Research Institute Director Dr. Julius Leaño, layunin ng proyekto na gawing responsable ang pangongolekta ng retasong tela para magamit muli bilang high-quality yarns. Makatutulong din anya ang TexRev para mas mapababa ang konsumo sa tubig at kuryente. Pasada Balita. Pala, bago tayo tuloy magpaalam, babatiin lamang muna natin nga pala ngayong araw. Happy birthday kay Patrol 30 Jelly Mendez, ang ating pong DWIZ Aliw Congress beat reporter. At batiin din natin, nga pala, kahapon. Si Calandro. Calandro Marquez, happy birthday. Happy 60th birthday po kay Calandro Marquez. Biruin mo 60th birthday mo na. Huwag mo na ipaalala, baka magalit ako. Baka wala tayong pa. Siguraduhin nyo lang. Happy birthday po sa lahat naman Happy nagdiriwang ng birthday. kanilang pong karawan ngayong araw. Alright, at sumayin niyo po ang Monday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitaktakan, Johnny Banyes. At Drew Nasino. Antabayan niyo na po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras! Oy, ilang segundo ba bago mag alas 8 ng AM? Yun Oy, ingat-ingat po Maulan sa ibang mga lugar. Ito na. Happy weekend! Ang mga balita, dudoblehin ang pasada. Ang